refresh tong page hanggang ma-receive na nila yung payment nyo. Okay? So, pwede ko na i-close to dahil nakapagbayad na ako. So, kung papansin nyo, after 2 minutes, ayan, di ba 9:09? Yan, naka-status na tayo ng paid. Now, in this video guys, tuturuan ko kayo paano mag-purchase ng isang challenge gamit ang cryptocurrency. Halala. If you're a dopamine kid, you're not going to make it. This is not a financial advice. I am a dump trader. Don't listen to me. This is for entertainment and educational purposes only. Bahala ka sa buhay mo. Kasi based on my experience, pag nag-purchase ka through card or debit master, minsan, hindi na-send or naka-cancel yung order. So, sa video na to, based on my experience, mas mabilis or mas okay sa akin, mas mabilis ang cryptocurrency ma-send sa kahit anong challenge. This is applicable kung pwede rin to sa ibang klase ng prop firm like content engineer or FPMO. Okay? Pwede to dito. Itong process na to, pwede dun sa mga prop firm na yan. Okay? So, kung nakikita nyo, nandito tayo sa home ni Skilled Funded Trader. Ang pipiliin natin na challenge is Skilled Funded or Skilled Challenge. So, click nyo itong Start Challenge. Pag nandito na, ipapipiliin kayo if sa product details, standard or skilled. So, skilled ang pipiliin natin. So, magkaiba siya ng mechanics, basahin nyo na lang. Okay? Again, so, then makikita nyo dito mayroong discount code sa affiliate code. Okay? So, kung gusto nyo makamura sa pag-purchase ng challenge, make sure to use my link sa description below kasi may affiliate ako sa kanila. Link. Okay? Nag-register ako sa kanila. So, once na meron na kayong once na discount na yung nyo dito, yung challenge nyo, ang gagawin nyo is ipipick nyo na yung mga options dito. So, ang pipiliin ko is 10,000. Then, yung platform ko is 5. Platform 5 is even FT MetaTrader 5. Okay? Tapos, sa broker ko 8 cap. Dito sa billing details, lalagyan nyo na ng information nyo. Okay? So, kailangan yung totoo nyong pangalan para pag mag-payout na kayo, pag na-funded trader na kayo, hindi kayo mahirapan mag-payout. Okay? So, kumpletuhin nyo itong details na ito sa baba. Then, click nyo itong agree. Once okay na lahat ng details, no, i-click nyo itong complete order. Nga pala, bago tayo mag-proceed, make sure na load na kayo sa P2P sa Binance, ha? Kung di pa kayo marunong cash in sa Binance, meron akong video dito sa description below. Okay? Ngayon, once na-complete na natin yung details na yun, papipiliin kayo, you have Visa, Master, or Coinbase. Ang pipiliin natin is Coinbase. Don't worry, you don't need to have a Coinbase account. Basta meron kayong cryptocurrency na wallet or KuCoin, kung ano pang cryptocurrency na nag-aalaw mag-send ng cryptocurrency to other platforms, that's okay. Then, pupunta na tayo dito sa click nyo tong Bitcoin and other cryptocurrencies. Tapos, kailangan nyo ito i-check. I have read, agree terms, dispute, and privacy policy. Yan. Then, proceed to Coinbase. So, for this transaction, hindi ko i-click tong pay with Coinbase. Ang gagawin ko, or select a cryptocurrency to pay with another wallet. So, dun papasok yung kung meron kayong KuCoin or digital wallet or MetaMask, kung dun nyo gusto mag-send, papunta ng skill funded or ano pang prop firm sasalihan nyo. So, click nyo tong Tether USDT. Kasi yun yung gagamitin ko na transaction dito. Kung may XRP, yun yung XRP pipiliin ko. Pero pipiliin ko para mas malinis yung transaction, Tether USD. Yan. So, kung makikita nyo, lalabas na QR code dito, may USDT address, saka yung amount sa baba. Okay? So, ang gagawin ko naman ngayon, pupunta ako sa Binance. Okay? So, nakalogin na tayo sa Binance. Again, kung wala pa yung Binance, may link dito sa baba para dumiretso na agad kayo sa Binance. So, dahil nandito na ako sa Binance, kiklik ko tong
itong tao. Okay? Then, kiklik ko yung dashboard. Once nandito na ako sa dashboard, i-click ko tong withdraw. Okay? Pwede nyo rin gawin ito sa cellphone. Actually, mas mabilis sa cellphone. Ginawa ko lang dito sa website kasi dito ako nag-register ng challenge eh. Then, select coin. That's USDT. Yan. So, yan. Meron na tayong pera sa USDT. Then, what's going to happen next is, dito sa send to, i-copy paste nyo yung address dito. Okay? So, every transaction nyo, iba-iba yung lalabas dito na address. So, tandaan nyo to, yung may oras yan, hanggat dapat makasend nyo yung cryptocurrency within this time. Okay? Pag di nyo na-send, hindi ko alam ano mangyayari. Pero sabi nung customer service, dapat i-send nyo after, bago mo ubus yung oras. Okay? So, copy natin itong USDT address. Paste nyo dito sa address. Okay? Mas magandang i-copy paste nyo na lang kaya i-manually type nyo kasi doon minsan nawawala yung pera kung saan napupunta. Now, for the network, dahil ang USDT is under Ethereum, kiklik natin is ERC20. Okay? ERC20. So, malaki yung ano niya, yung fund niya. Makikita niya. Ngayon, bakit Ethereum pinili kung hindi BSC? Kasi ito ang required nila ng platform. Okay? Ethereum network. Okay? Pwede kong piliin yung BSC na mas mura pero Ethereum yung pinili ko dahil yun yung required ni platform. So, huwag niyong kakalimutan yun. Napapapiliin kayo dito. We have spot wallet and funding wallet. Ngayon, dahil nakapagpasa na ako from P2P to my funding wallet, i-click ko itong funding wallet. Again, kung hindi pa kayo marunong mag P2P, meron akong videos niyan sa channel ko at lalagay ko rin sa description below para makita nyo kung paano. So, click ko yung funding wallet kasi yun yung may balance. Now, ang kailangan, dahil 8 USDT, kailangan ko maglagay dito na 149, I think. 148. 147. Ayan. Magkano ba? Gawin natin 0.5. Ayan. So, may butal tayo ng mga kwarto. Tignan natin 4, 3, 2. Ayan. Okay na yung butal na yan para ma-sure. So, we have 139.2. Ang nangihingi sa atin is 139,104. Okay? So, yan. Kung gusto nyo specific, naghahanap kayo ng conversion sa website para mas madali. Okay? So, kung nakita nyo yun na that's the amount, then pagka-click nyo ng withdraw, hihinga kayo ng security code. Depende kung ano yung nag-ring nyo. Meron ba yung authentication code or your email. Okay? Kailangan nyo i-provide yun. Then, click continue. Yan. So, meron akong authenticator app saka email. So, yan. So, i-skip ko tong part na to. Okay? Pero yun, kailangan nyo tong sagutan para ma-send yung pera. Okay? Ayan. So, kung makapansin nyo, withdrawal request submitted. Okay? So, ayun yung address, ayun yung network. Okay na. Source funding wallet. Then, click natin completed. So, kuklose ko na tong Binance ko ha. So, kung makapansin nyo, walang magpo-prompt dito na nakapag-bayad na kayo. Ang prompt is magagaling dito sa orders nyo. So, magre-refresh tong page hanggang ma-receive na nila yung payment nyo. Okay? So, pwede ko na i-close to dahil nakapag-bayad na ako. So, kung papansin nyo, after 2 minutes, ayan, di ba 9:09? Yan, naka-status na tayo ng paid. Now, ngayong paid na, kailangan nyo pumunta dun sa email nyo kung saan nag-register kayo ng Skill Funded. Kasi doon nila isi-send yung MP5 account nyo. Ayan, so makikita nyo dito na welcome to phase 1. Ayan. Yan yung marireceive nyo na email pag okay na, pag na-receive na nila yung bayad talaga. Dashboard din na ulit natin. Ayan, so hindi pa naglo-load. Pero ang importante, nag-email na sila. So once na-email na nila yung credentials nyo, pwede nyo nang i-transfer sa MT5. Yan, so kung may question kayo, may naguluhan na kayo, or you need nyo ng clarification, please comment down below.
Let's go!